Let's bring in our guest na today. Si Senator Ping Lacson joins us this afternoon. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. And Abby and my friend Ronald, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Senator. Hi, Senator. Good afternoon, sir. Sir, pinag-uusapan namin ngayon, continue natin ito, no? Pinag-uusapan namin, sir, ngayon, kasi sabi ng COMELEC, iimbisigahan nila yung mga kontratistang nag-donate sa mga kampanya and I suppose din sa mga kandidato tumanggap ng donation sa mga kontratista. Pero we're wondering, is that feasible? Has that ever happened? Meron bang nahabulan na nahuli ng ganun? At ganun ba kadali yun? Without mentioning names, kasi nireview ko yung Omnibus Election Code patungkol dyan. Section 95. Maliwanag yung nakalagay doon na bawal tumanggap ng campaign donation o campaign contribution sa isang natural or juridical person na may kontrata sa gobyerno. Malinaw yon, no? At ang parusa dyan, kapag hindi naman kailangan yung kandidato merong ginawang pabor doon sa kontratista sa gobyerno. At sinasabi doon, ang parusa dito medyo mabigat. Kapag napatunayan, 1 to 6 years, walang probation. Nakulong, walang probation. Second, perpetual disqualification sa public office. Pangatlo, yung deprivation of the right to vote o yung right of suffrage. Tatlo yun, medyo mabibigat. Matindi. So, kailangan talaga maging maingat na kung tatanggap ng donation at merong existing na contract, yung donor, yung nag-donate, medyo mahirap magpaliwanag. Pero sir, ito pinag-uusapan namin kanina eh. Kasi we've encountered these cases before. Pag idaan mo sa abogado yan, sasabihin sa'yo ng abogado, and we've talked to lawyers about this, sabihin ng abogado, ibang entity yung korporasyon, ibang entity yung may-ari o yung opisyal ng korporasyon. And for example, the owner can make a donation in his personal capacity and that is not therefore hindi yan sasabit doon sa Omnibus Election Code kasi hindi naman yung owner yung nag-donate pero yung hindi siya donate in quotes pero yung kanyang kumpanya it's still area talaga. Parang lusot. Yun ang pag-uusapan na didetermine ng korte kung ano yung nararapat na desisyon pag gano'n ang situation. Tama yun, gray area talaga yun. Pero sir, do we need baka naman we need to also amend that yes, kailangan clarify, kailangan maliwanag. Malinaw pero kasi tama rin yung interpretation ng mga abogado na teka, personal capacity niya yung hindi naman yung corporation na siya isang shareholder o director, hindi naman yun na nag-donate May sarili siyang pera na personal niya na i-donate niya. So, dahil gusto niyang tumulong, hindi sana ito kundi kaibigan niya kasi yung kandidato, hindi naman dahil may kailangan siya para doon sa corporation, separation. Pero yun nga ang nasa batas, natural or juridical person. Pero at the same time, Senator, may ipit naman yung tao na yon kung nagbigay siya ng contribution kahit personal at saka individual, kung lalampas sa 5% ng kanyang taxable income yung kanyang binigay. Siya naman yung may ipit. Yes. Siya may ipit. Kasi walang justification. Tama. Parang sa Senator, may isa pang tanong. Kapag ganyan, corporation yata nag-apply yun. Ay, nagkasapawan kayo, sir. Sir, si Ami kasi mahina yung monitor niya Amigo. Senator, may isa pang tanong. Kapag ganyang nag-iimbestiga ang COMELEC, motu proprio, can they ask for the income tax return sa BIR? Halimbawa, private contractor na may kontrata sa gobyerno. Pwede ba nilang hingin yun? Iyon ang hindi ko masagot kasi hindi naman ako abogado, Ami. Pero kung nasa DOJ na yan, definitely, kaya lang hingin yan. At saka yung income tax, pwede naman makuha yan Makipag-coordinate lang sa BIR. Pwedeng ibigay yan, di ba? Pero sir, I'll go back to my earlier question. Do you see the need to, kasi you said nga, this needs to be
clarified or qualified itong loophole na to eh. Do you Hindi siya see loophole, the need? palusot siya. Well, ganoon din yun. but do you see the need do you see the need to plug this loophole and to kasi in other words, sir, whether it's the owner or the he's still the beneficial official of the corporation, and there is still possible conflict of interest. The spirit of the law. The spirit. Now that you said it, maganda ka talaga i-revisit yung Omnibus Election Code patungkol dito sa issue na yan, sa usapin na yan. Para na sa ganon, ma-correct o mailinaw yung provision tungkol dyan. Senator, on another topic naman, nabalitaan namin magbibigay kayo ng privilege speech next week. Pwede niyo ba kami bigyan ng konting clue kung ano yung ipiprivilege speech niyo? Mukhang marami naghihintay. Sneak peek. Title naman to. Una, magpo-focus lang ako sa flood control projects. Kasi kung ihahalo ko pa yung mga ibang infrastructure, hindi matatapos yung isang maghapon. Kasi itong flood control lang, kinocompress na namin kasi ngayon nasa 45 minutes na kami, walang tigil naman yung pasok ng information. Kasi, okay, parang preview lang, ang mga sources namin dito, insiders ng galing sa DPWH, mga contractors, at saka open sources. Plus, of course, sariling sikap namin. Kasi pag may natanggap kami information, hindi ako nagre-rely basta sa information. Nagpapadala ako ng team mismo, yung aking mga staff, pinapupunta ko talaga sa lugar, tingnan nyo sa sariling mata ninyo at i-drone shots ninyo, i-video ninyo para maliwanag pagbalik nyo sa akin, may pruweba na yung report sa atin nung sabihin natin kung sino yung ating informant, validated sa ground. At hindi rin ako nagkakasya sa misa ng pasada lang. Balikan nyo pa kung hindi pa kayo siguraduhin ninyo. Meron na nga mga barangay captain na nagsasabi na may mga ghost projects na flood control sa kanilang area. May pumunta, nag-feasibility study, pero walang dumating na proyekto. Meron kaming ganon. Medyo marami-rami rin. Senator, habulin ko lang yung sinabi niyo na nagdadagsaan ngayon. Yes. Yes, Senator. Yeah. Sorry, Ami, baka makalimutan ko. Malaking tulong yung nilaunch na website ni Presidente Marcos. Dumali yung trabaho namin. Kasi napakahirap maghanap ng guni-guni. Alam mo, pag guni-guni, pag ghost project, ang hirap hanapin sa ground yan. Magre-refer ka back sa GAA, hahanapin mo yung sa DPWH website, kung ano yung proyekto na yon, hanapin mong pilit kung sa ground yon. Pero nang nag-launch si Presidente ng kanyang website, yung report diretso sa Pangulo, nando na yung available na yung mga coordinates, longitude, latitude, napadali ang trabaho namin. Na-pinpoint kagad namin sa ground based doon sa pag nag-refer kami doon sa website ni Pangulo. Madali namin nakita yung mga ghost projects. Sir, nabanggit nyo na dumadagsa ngayon yung mga bagong information sa inyo. Hindi naman through the website, may sarili kayong nakukuha. Baka may bago kayong pwedeng sabihin na example, illustration na mga latest na nakuha nyo. Na yan, ganyan na nga, mga katiwalian sa flood control. Without naming names. Without mentioning the location, without mentioning kung sino yung contractor, ganito. Meron kami natuklasan na parang pabaliktad na ghost. Yung proyekto na andyan na, yari na, hindi naman nabago, pinonduhan sa isang budget year, yung pa rin yung proyekto, tapos na rin, hindi naman ginalaw, napondo na ulit sa susunod na budget year. So pabaliktad na ghost yun. Ghost budget naman yun, hindi ghost project. Inulit-ulit na ponduhan ng isang project na gawa na hindi naman nasira. Senator, pwede bang... Merong ganon. Senator, pwede ba ibulong nyo na lang sa amin para kami na lang ang mag-mention? Sir, tayo naman dito eh. Sa privilege speech. Of course, meron din yung proyekto na hanapin mo man sa mapa, hanapin mo sa ground, wala talaga. 3 beses na ponduhan. Pero kasi yung iba kasi, alam mo, masyadong ganid na. Lumusot na yung kanyang ghost project. Pinondohan sa susunod na taon, hindi pa rin ginawa. Kasi pagka napondohan sa susunod na taon, mapagtatakpan niya na yung ghost niya. Kasi pag ginawa na yon, makakalimutan na yun eh. Total, nagawa naman eh. Pero,
nag-push pa ng lock, hindi pa rin ginawa sa pangalawang pagkakataon, pinapondohan pa ulit sa susunod na taon. Pero naalala ko, Senator. Ang masama, nung lumabas na itong issue, nagmamadali, naghahabol gawin, inabot ng mga tao ko, nagagawa. Pero Senator, nung nakaraang term nyo, ine-expose nyo na yan yung double, triple, quadruple, quintuple na mga ganyang klaseng budget. So, may bago ba kayong nakikita? Lumampas na ba sa quintuple? Hindi na yung sa quadruple or triple or lumala yung mga amount, pati yung scheme para naging talamak na. No? Marami kami natutunan. Alam mo, hindi na umobra, hindi namin makita sa dictionary ito patigim ito. Hindi na namin makita sa dictionary kung ano yung mga term na natutunan namin. Kaya hinanap na namin sa corruptionary. Nakita namin. Sir, ano yung mga term na yan? Corruptionary. Hindi na dictionary, corruptionary na. Ano po yung term na yan? Pasample naman, sir. Pasample. Marami na ako nasasabi. Baka marami, anticlimactic na yung aking speech. Next week. Hindi, sir. Ano naman, these are little tidbits eh. Yung big picture naman, sir, yung ilalapag ninyo sa speech ninyo, which will show the magnitude of the with videos, kompleto. Hindi lang ito narration kasi tingin ko magiging boring pagka narration. Kailangan masundan ito sa mga visual aids. Kaya may mga drone shots kami, may mga videos kami, may mga testimonials kami at lahat. Senator, may papangalanan kayo. Kasi yun ang sinasabi ng mga congressmen eh. Kayo ni specifically you and Mayor Magalong. Ha? Wala akong listahan namin. Ang sa akin yung factual presentation. Sa akin mga yung mismong yung konkreto. Kasi pag nagpangalan ako, alam mo, sa mga ibang mga lugar-lugar, magkakalaban sa politika, baka mapagbintangan pa ako na ang isa sa mga tao mag-blinders kayo pagpunta nyo doon, huwag yung alamin kung sino magkakalaban. Kasi baka mamaya, ang tatamaan nyo, alam ba, magkalaban yung governor saka congressman, baka maapektuhan pa kayo, huwag nyo nang alamin kung sino yung, basta't yung akin lang, yung proyekto tingnan natin, yung mga defects ng proyekto, saka bahala na, magkakaintindihan naman yung bandang huli kung sino Ang isa pang maano rito, kasi ito isang term na tutunan namin, nabanggit rin ni Mayor Magalong, passing through. Parang ito yung parking. Bigyan kita ng isang example. Ito magandang ito. Isang makapangyarihang congressman, pwede sabihin natin wala siyang distrito. Okay. Ang daig ng mga district engineers at saka yung maliliit na contractor sa loob ng distrito. Sample lang ito, hypothetical ito. Hypothetical. Hypothetical. Okay, ganito. Hindi, wala kasing distrito, di party list. Yung district engineer, siyempre, nag-prepare siya ng programa para sa kanyang distrito. Okay. So, sinabit niya ito sa central office. Of course, dumaan sa regional director, regional office. Meron siyang programa na nagkakahalaga ng, sabihin na natin, 2 billion para sa kanyang district. Infra. Pinasok sa NEP, meron siyang 2 billion worth of projects na kumpleto, kasama sa programa, na-approve, na-vet, lahat. 2 billion. Okay. Pumasok na yung NEP, yung National Expenditure Program, pumasok na sa House, GAP, yung General Appropriations Bill. Pumasok sa Senate, naging GAA. Dumaan ng BICAM. Yung GAA, yung kanyang 2 billion, nagulat siya, naging 10 billion. Pero nung tiningnan niya, yung kanyang programa na ipinasok na halagang 2 billion, naging 800 million lang. Pero yung sa district niya, biglang 10 billion. So anong gagawin niya? Wala rin siya magawa. So didiktahan siya ngayon ng makapangyarihan, ay implement mo yung 10 billion na yan. So itong pobre, minsan naman, may salbahiring district engineer. Yung iba, siyempre, ikaw lang ba? Di kikita na rin ako rito. Doon yung tinatawag naman na, ang tawag nila rito, yung distinct. Ibig sabihin, yung sabi ni Presidente, magkakaibang barangay o isang barangay, bakit para-pero yung amount? Imposible yan, sabi ni Pangulo, di ba? Kasi ang threshold ng isang district engineer, nasa 50 million hanggang 150 million. So kung mayroon siyang 10 billion na isinaksak sa baga niya, aataduhin niya yan. Kasi kung lumampas na siya sa 150 billion,
regional na yung mag-implement yan. So, iatado niya, hati-hatiin niya yan para magkasya doon sa kanyang threshold na 150. Ito yung sinabi ni Pangulo. Di ba sabi niya? Imposible magkakapareho na tigwa 100 million lahat ng project na yan. Yun ang isang example. Yun ang mga na-discover natin. So, kailangan hindi siya umabot sa threshold. Marami yun. Para Marami kami maipasa nakita sa- gano'n, actually. Para hindi may pasa upstairs yung project. Dapat may butal. Oo. And then, Parang layering pala yun, no? Sa, May ano, mga dun butal sa naman. mga iba May mga namang butal din project sa naman. gobyerno. Senator, sabi kasi ng presidente nung una, ang mag-o-audit dan sa mga flood control project, DPWH. Pero nung nag-press con siya nung isang araw, ay hindi na DPWH ang mag-o-audit. So, tingin nyo ba ay dapat lamang na hindi yung DPWH ang mag-o-audit dito sa mga flood control? yung mga basic information, marapat lang naman galing sa DPWH. Kasi nasa kanila eh. Kanila yun eh. Pero yung pag-audit, yung pag-inspect, kasi may sarili ng inspection team yung bawat district engineer eh. Yung inspector, siya nag-inspect kung tama ba yung design, tama ba yung ganito. Kaya nga, ang findings, di ba, sinabi rin ni Mayor Magalong, ito rin yung amin naging findings eh. Ang talaga naiiwanan lang na pera, ng porsyento, para sa pagkumpleto ng proyekto, mapakaswerte na umabot ng 40%. Pero mga district engineer, mukhang involved din sila sa ganyang klaseng gawi eh. Meron. Marami, actually, na ano. Sir, sabi ko lang, isasabi nyo, maswerte na kung may matirang 40% for the actual project. Tama ho ba? Sabi niya. Tama. Yung talaga mapagagamitan ng pera. Ang Swerte rate na yun. nasa mga Swerte na yun. 35 to 40, minsan mas mababa pa. So, paano babawin ng contractor yon? Magsa-substandard siya. O kaya, iiksian niya. Kung halimbawa, ang dike na gagawin niya, 150 linear meters, ang gagawin niya lang 50. Senator. Kaya makakakita tayo ng mga dike, putol-putol. Tsaka mga kasada putol-putol. Kasi putol-putol, ipapasukin din ang baha yung baryo, Kaya nga. yung barangay. Tama. Kasada putol-putol. Yung iba naman, dapat ang mixture niyan, siyempre may bakal, may graba, tapos may buhangin. Yung iba, nagtitipid, wala nang graba, buhangin na lang. Kaya pagpasok ng tubig, butas ka agad. Senator, May isa pang concern Meron pa ngayon kami na nakita. nire-raise ikaw. May nakita Tanungin pa kita kami na... dahil... ano yan, Senator? Nakita nyo? Yeah, may nakita pa kami na gumawa ng dike, ginamit yung pader ng subdivision. Ginawan dike. Maraming kalokohan ako. Hindi, alam mo, nakakatawang hindi nakakatawa. Kaya nga. Nakakainis. Senator, tanong ng iba ngayon, kasi yung mga ganyan kaya daw bang i-link yan sa mga lawmakers, saka sa mga opisyal na hindi naman daw nagpirma sa kontrata, hindi naman daw wala yung signature, ni thumbprint daw, wala eh. In fact, na sinasabi ng ibang mga ngayon hindi naman yan mapapatunayan dahil ang papel ng mga lawmakers just to earmark. Sabi nila, hindi naman daw silang implementing agency. Sa tingin nyo, pwede kaya na magkaroon ng ganong link? That will stand in court. May paraan. Actually, may mga gusto makipag-ugnayan, nangingi lang na assurance na kami ba kung magsasalita at sasabihin namin kung sino yung congressman, all the way ba ito? So maganda rin itong challenge kay Pangulo. Alam mo, sa tingin ko, sincere na yung niya kasi nasubo na siya, nainis na rin siya. Kaya nga nag-launch na siya ng sariling website Ang laking tulong nga sa amin ng website niya Kasi isipin mo, yung grid coordinates, eksakto. So I'd like to think, and I believe, na si President Bongbong, gusto niya ring ma-resolve ito. Legacy niya na pag-uusapan dito Yung last 3 years niya, kapag nakapagpakulong tayo ng congressman, ang isang paraan siguro amin nakikita ko, pag nagkasundo yung district engineer na matino, na puwersa lang, dahil takot sa congressman, at yung mga kontratista na walang natira sa kanila sa pampagawa ng project, pero kapit sa patelin para kumita rin sila ng kasi maski pa paano,
ang standard, ang nakita namin department order na ang authorized na level ng profit nasa mga 8 to 10% eh. Yun ang allowable na margin ng profit ng kontratista. So sila, napipilitan talaga sila mag-substandard, minsan mag-ghost, kasi nga, ipit na ipit sila. Pero kung magkakasundo yung hindi naman kasama ang district engineer at hindi naman kasama ang kontratista at magsama-sama sila, sabihin nila ito, isinaksak sa baga namin nung kongresista na ganito, doon natin masusubukan talaga at sana may mangyari. Ito yung inihintay nilang assurance lang at may mga gustong lumabas actually. Senator, curious lang ako dahil siguro isang oras pa lamang bago matapos yung press conference ni President Bongbong ay nagsalita na kaagad yung majority floor leader ng Senate. Ang sabi niya ay wala ni isang senador ang may kinalaman dito sa mga flood control projects. Parang wala naman nagtatanong, bakit bigla siyang nagpaliwanag sa presinto? Parang masyado naman yatang defensive yung ilang senador, no, sa pagsagot dun sa press con ng presidente. No? Alam mo, kasamahan ko yung sa Senate, mas maganda na wag na lang ako magkomento. Alam nyo rin naman yung may opinion naman kayo dyan eh. Kayo na bahala. Sir, allow me to tweak. Maganda pa nga yung statement ng majority leader ng House eh. Ang sabi niya, we cannot investigate ourselves. Yun ang pinaka-honest na statement. pero sir, allow me to tweak na lang Ronald sa question. Kasi si Ronald kasi artibida to eh. Naghanap ng trouble to eh. Eklar yan eh. But is it would it be fair to just limit the investigation to congressmen, or is there also reason to believe, without of course saying that there are corrupt senators, but is there reason to believe that there are also members of the upper chamber who may be involved? Possible. Pero kaya lang, pagka ang pinag-usapan natin, district engineer o kaya yung ADE, assistant district engineer, ang contact talaga niya yung district representative eh. Yeah. Kung meron mga senador, ang participation, yung tinatawag na funder, nagsingit sa pondo, nilagay sa isang distrito, minsan nga, hindi naman ang ginagawa, binibenta na lang yun eh. Kukubra na lang ng pipe. Hindi ko sasabing messenger na gano'n ha. Baka ma-misquote ako. Sinasabi ko lang, nandiyan yung naglagay siya ng halimbawa 5 billion sa isang distrito na hindi naman niya distrito. Mapa-senador man siya o mapa-kongresista siya na hindi niya naman distrito. Yun, parang benta na lang yun eh. Siya yung funder, ika nga. Funder ang tawag nila doon. Pag funder ka, ikaw ang responsable. Kaya nga nagkakaroon tayo ng pare-parehong ang tawag doon distinct. Kasi pag sinabi natin distinct, huwag yung code yan eh. Ito yung kanilang parang QR code. O hindi, code na lang. Ito yung code na akin yan. Kasi minsan, nakita mo, 77 million something, 77 million something. Mga 10 hanggang 15 ganon. Code nila, nagkakaintindihan sila, huwag yung pakialaman niya kay congressman ano yan. O kay ganito yan. Pag nakita mong 150 million, huwag yung pakialaman kay kung naman yung iba. Parang ganon. Siya yung funder, kumukubra na lang siya ng mga 5 hanggang 6%. Parang royalty niya yon. Royalty. Kaya ubos talaga yung ubos talaga yung pondo para sa proyekto. Kasi nga sa dami ng dadaanan, yung iba sa sobrang siguro gusto na rin bumawi. Meron pa nga mga kontratista na dahil pagka nagkaputukan na, nagbabawi, nagpapalugi na eh. Sila na nagkukumpuni, sarili na lang, suka na nila eh. Sarili nilang pera, kung hindi, puputukan sila. Dahil sila naka-sign off eh. Sila yung nakapirma eh. Hindi naman pumirma yung funder eh. Para hindi sila maipit. Kaya nga ito yung aking reason nung nag-interpellate ako doon sa aming Senate Resolution number 4, yung concurrent resolution, yung transparency. Everybody now talks about transparency. No? Sabi nga, unanimous nga yung aming yung nag-sponsor ng Senate Concurrent Resolution. Pero ang gusto ko talaga ipasok doon na maging transparent, sino ang proponents ng mga amendments. Kasi pag ganon, preemptive yun eh, deterrent yun eh. Kasi pag ma-trace back sa'yo, yung tatakot-takot yung bilyones mong in-insert doon, may balik sa'yo yun eh. Pagka nagkaloko-lokong project, alam na ikaw ang nagsingit nun eh.
Yung House... Kaya gusto ko, pagka full transparency, pati yung mga individual amendments, kasi ang nangyayari, ganito kasi, naging kalakaran, both houses na ito, inabot ko pa ito na napaka-tedious, napaka-complex, pagka sa floor ginawa, katulad ng mga ordinary bills, sa floor namin i-introduce yung mga individual amendments At ito ina-accept o kaya nire-reject. Pero sa budget, sa dami nga rin ng ginagawa, written na lang magkokokos o submit nyo na lahat yung mga yung mga insertion ninyo, yung mga realignments ninyo at hahanapan natin. Ang napagkasundan namin ni Senator Win Gatchalian kasi noong nagpapasok na ako, nag-interpolate ako at sinabi ko, in-indicate ko na ako na yung aking amendments, bantulot siya. Sabi niya, mahirap gawin. Sabi niya sa akin, baka pwedeng pasyalan na lang kita sa office mo, pag-usapan natin. Okay, nag-usap kami. Pinaliwanag niya, sabi niya, paano naman to, Senting? Ang mga kasama natin, dagdag lang ng dagdag, hindi man lang nagpo-provide kung saan kukunin. So problema ng chairman ng Finance Committee, siya pa ang tagahanap kung saan babawasin para matugunan yung mga amendments na sinabit ng ilang mga senador na puro plus lang, walang minus. Siya mismo, si Senator Win, ang ginagawa niya, pag nag-add siya sa isang proyekto, nag-realign siya na mismo nagpo-provide kung saan kukunin. Kasi plus minus lahat yan Pero yung ibang mga kasama namin doon, ang sisipag magpadagdag, tamad naman maghanap kung saan kukunin. Problema ngayon ng chairman yon. So sabi ko, now I see kung bakit hesitant ka na tanggapin yung amendment ko na maging transparent kung sino yung nag-amend. Kasi ikaw matuturo nag-amend. Karamihan doon, ikaw nagbawas. Sabi niya, yun nga Senting. Mamumura, magagalit naman sa akin yung mga ahensyang binawasan kasi ako yung responsible doon. So sabi ko, ganito na lang. So sabi natin yung mga kasama natin, first, pag nag-introduce sila ng amendment, sila mag-provide ng kung saan babawasan. Kung anong ahensya man yun, o the same agency, the same department, pero sila yung maghanap kung saan kukunin bago sila mag-introduce ng amendment. And second, kapag may, halimbawa ako, magka-clarify ako, bakit lumobo to? Baka pwedeng i-divulge mo sa floor kung kanino nang galing amendment. Pumayag siya. So sabi ko, hindi ko na i-insist yung aking amendment, pero sa kasunduan natin yan, anyway, the outcome is the same, na ma-identify back to the proponent or proponents ng amendment or amendments, yung kung sino nag-insert. Okay na sa akin yon. Basta't maliwanag lang, sigurado tatanungin ko naman sa floor yun Pag may nakita akong, alam ba, nadagdagan bigla sa Department of something, tatanungin ko, bakit lumobo to? Sino kaya ang nagdagdag dito? Kasi madali compare Ang ginagawa ko kasi lagi, minimatrix ko lang yung National Expenditure Program sa isang column. Meron akong House version sa isang column. Yung sa House nga, dalawa pa Kasi ang dapat yan, yung National Expenditure Program is a replica of the yung unang-unang General Appropriations Bill na i-discuss nila sa floor. Pero ang ginagawa nila, meron silang GAB 1, GAB 2. Yung GAB 2, yun yung House version na final na pinapadala sa Senate. So pag pinagtabi-tabi mo yon, makikita mo talaga diferensya. Wala naman sa National Expenditure Program, biglang nagkaroon sa House version. So alam na agad namin na sa House, nagkaroon ng insertion. Kung pareho pa rin yung NEP sa House at biglang lumobo sa Senate, alam namin sa Senate nagkaroon ng insertion. Ito nga yung di ba, yung problema ng PhilHealth. Di ba sa NEP, merong 74 billion. Biglang nung paglating sa GAA, naubos. So tinatanong ko nga si Senator JB, sabi ko, saan ba natanggal? Magkano ba natanggal sa House? Magkano natanggal sa Senate? Magkano natanggal sa BICAM? Hindi na matrace Ngayon, sinasabi ng House, hindi, sa amin walang nabawas. Ang sabi ng Senate, pagdating sa Senate, parang 43 billion na lamang yung 74 billion. Pero sinasabi ng House ngayon, hindi. Lumabas sa amin yan, 74 billion pa rin yan So turuan ng turuan, hindi mo na malaman. Pero kung matetrace back mo yon kasi nasa minutes o kaya nasa journal o kaya nasa transcript kung sino nagbawas at dinagdag kung saan, kita natin, di ba? Walang turuan. I suppose, sir... Senator, linawin ko lang yung proseso. Kasi kahapon nag-approve kayo ng resolution na live streaming
Kahit i-live stream, yung palang mga amendment na sinasabi nyo, written pala yan. Hindi siya makukuha dun sa live stream. Yes. Pero bago namin i-approve ang second reading, mahuhuli sa live streaming yun. Pag palima, nagtanong ako, written man yun, hindi makaka-capture ng live streaming. Pero pag kinlarify ko, dito sa Department of sa DPWH, may nadagdag na ganito. Bakit nadagdag na ganyan yan? Ang commitment ni Senator Gatchalian, ipapaliwanag niya, sasabihin niya kung sino nagdagdag. So yun ang naka-live stream. Identify the proponent. Oo. Yes. Kasi sir, earlier kasi there was a concern nga na kahit i-live stream mo yan, if the horse trading happens before the meetings or before the official business, di ganun din yun. So I suppose this proposal will also help resolve that concern. Na kahit if you make the proposal off the floor or during the recess, ilalabas pa rin ang pangalan mo because you made the amendment, you proposed the amendment. Oo. Kasi nag-insert ka, ready kang mabulgar sa floor bago i-approve ang second reading na ikaw yung proponent ng amendment. Senator, yung House ay kumuha na ng mga NGO, civil society, political institutes na magpa-participate dun sa kanilang open budget process. Ang Senate ba, ginawa na rin yun? Paano, halimbawa, yung House ginawa na yung Code NGO, yung pinakamalaking NGO network, yung PLCPD, etc. Sa Senate ba, may gano'n na? Gagawin namin yon. Actually, meron akong final na bill. Refile na ito eh. Kasi alam mo, Ronald, Ed, saka Ami, ang legal effect ng concurrent resolution, binding lang yan doon sa both houses, sa House at saka Senate. Pagka batas, binding yan pati sa public. Ibig sabihin, yung public pwede mag-demand. Kasi yung Senate, yung concurrent resolution, hindi makapag-demand ang publiko eh. Kasi binding lang yan between the two houses eh. Pero pagkabatas, tinanong ko nga ito kay Senator Sherwin kasi ako yung nag-author, na-refer ito sa Committee on Finance, secondarily, doon sa aking committee na Electoral Reforms and People's Participation. Sabi ko, baka pwedeng mag-collaborate tayo, maipasa agad natin itong batas. Kasi nga, ang legal effect nito, binding din pati sa publiko, ang publiko pwede mag-demand kasi batas ito. Pero kung current resolution, ibig sabihin, walang karapatan ng publiko kasi hindi binding sa kanila. Binding lang ito sa atin, sa House at saka Senate. E nangako naman siya na bibigyan ng prioridad para maisabatas. Pero maganda na rin yung meron kaming concurrent resolution at maganda rin may pressure talaga na maging transparent na eh. Kasi mismong si Speaker, di ba, napaka-vocal niya na kailangan transparent. So, ganun din. Kami, unanimous nga yung lahat kami nakapirma eh. Co-sponsors kami lahat to sa resolution eh. Sir, kami naman ako. Pwede mo kumamit ibang topic? Ano ba magagawa namin? Yeah. Kami naman ibang topic, sir. Sir, siguro narinig na nagkaroon ng ibang klaseng joint session dyan sa Senado. Ibang klaseng session. Ibang joint. Narinig ko rin yun eh. Nabalitaan niyo ba yun? Ibang joint daw, Senator. Ibang joint. Naging session joint. Wala kayong nabalita ang ibang detalye. Nakikichismis lang po si Ed. Alam mo, hindi maganda talaga. Isipin mo, Senado yun eh. Tapos mga amoy parang Amsterdam. Amoy Amsterdam. Coffee shop sa Amsterdam. Parang yung same office na pinanggalingan, yung may glutathione eh. Diretso natin. Kasi I understand Senator Robin Padilla has already ordered an investigation into a member of his staff. So mukhang dun umiikot ngayon ang investigasyon na dun sa opisina ni Senator Robin Padilla. But I also understand, sir, that it's not the first time that the person involved was implicated in something like this eh. Yun hindi ko alam kasi wala pa ako noon eh. Wala pa siya. Basta identified naman eh kung sino yun. Alam ng OSA eh. Alam ng mga gwardiya doon sa Senate kasi sila nakakita eh. Siguro pag ikatlong beses na. Kalawa pa lang eh. But I suppose it's alarming for members of the Senate. I mean, the Senate has always been known for, from way back,
the bastion of statesmanship, and tapos biglang may... Noon pa yun. Anong Senado yun? Oo nga. Hindi, Senator, papahabol ko lang kasi we're running out of time. Meron pong isang issue ngayon na iniisip ng mga tao, sana daw magkaroon ng reform. Total, we're in a reformist mood. Yan daw yung requirement na wag yung pinahirapan yung paglalabas ng mga salen ng mga opisyal. Are you thinking of reforms dito sa, halimbawa, baka gusto nyo maging manguna na mag-release ng salen ninyo? Wala naman pumipigil kahit merong order ang ombudsman eh. May mga bills na naka-file ngayon, yung sa Freedom of Information, mako-cover yun doon. Yes. Okay. Si Senator Soto ang nag-file yan. Ipupurso niya. Matagal na kasi, Senator, matagal na yung FOI na yan. Ilang kongreso na yan, di napapasa. Ilang admin. Parang marami nag-author ngayon. So, tingin ko may papasa yan. Oo. Gusto daw ni Presidente mapasa yung mga attitude eh. Going back on another topic, Senator, paano nung August 6, nung pinagdedebatehan nyo yung impeachment, kayo yung tumayo at kinorek nyo yung ilang gustong mag-dismiss ng impeachment. Sabi nyo, what are we dismissing? Hindi naman tayo impeachment court. Diba? Pero yung archiving is also in the same breath as dismissal. Diba? Paano? Hindi. Malaki pagkakaiba. Archiving is not dismissing eh. Kung alimbawang hindi na point out na wala sa rules namin yung motion to dismiss, at wala pati yung supplementary application ng rules of court, malamang sa hindi, nanalo yung motion to dismiss. Ngayon, ang problema doon, kung alimbawang na-adapt yung, o nanalo, sa botohan yung motion to dismiss, hindi na-check na walang ganon. Alam mo, halimbawa pang nag-reverse ang Korte Suprema sa kanilang decision, pwedeng sabihin ng mga senador, wala kami itatry kasi dinismiss na namin eh. Tama. Or, even before that, pwedeng i-invoke yun ng mga abogado ng impeachable officer. Sabihin niya na sa Korte Suprema, wala na tayong pag-uusapan dito, Korte Suprema, kasi mutin academic eh, dinismiss na ng Senate yan eh. Yun ang malaking diferensya. Ang tanong ko, Senator, paano yung pag-archive, paano yung isa kasing proposal ay wag magbotohan? Hintayin yung desisyon ng Supreme Court dun sa motion for reconsideration. Paano, tama yung logic nyo, Senator eh. Paano, hindi naman kayo impeachment court. So, ano yung dinidismiss nyo? Pero, di ba ganoon din naman sa archiving? Di ba sa pag-archive ay, kung din yun, impeachment court din yung dapat gumawa nun? Hindi, kasi nga, unang-una, ang existing na ruling, di ba, walang jurisdiction yung Senate. No? Maraming usapin talaga na nakapaloob to sa aming na-desisyon na noon, na pwede sabihin nating questionable din yung ginawang action. Pero wala tayong magagawa, yun talagang nanaig. Mabuti na rin na archive lang. Kasi pagka na-archive, pwedeng i-pull out yan, may magmo-motion ng panibago. Halimbawa, nagkaroon ng reversal. Pwedeng may tatayo doon, mag-move na i-pull out na natin from the archives. Kasi nga, merong at yun, debate na naman yon. At palagay ko naman, papayag yung mayorya na from the archives, i-pull out yung articles of impeachment. But sir, you sound very confident with that. Ganito, Ronald, yung articles of impeachment, kasi kung halimbawang hindi naman dediretso yun sa sa impeachment court eh. Yung articles of impeachment, tinatransmit yan sa Senate eh. Na siyang magko-convene as an impeachment court. So pwedeng gano'n ang argument kung bakit meron pa ring jurisdiction yung Senate as a legislative body na mag-archive. Unang-una, hindi existing yung impeachment court kasi hindi naman nakapag-take out yung 12 new senators eh. Yes. Yeah, that's true. They're all new eh. Okay. Sir Pablo lang, wala pa kayong ethics head no sa Senado? Hindi pa yata na organize yung ethics. But there's also a word going around that it's possibly Robin Padilla. Is that correct? Is that accurate?
Ewan ko. Narinig ko rin yon pero wala namang hanggang hindi tinatawag sa floor, hanggang hindi na-elect, hindi natin masabi kung sino. Wala pang kasiguruhan. Tapos sir, sorry, tatulad na ako. Yung nangyari sa West Philippine Sea, yung nagkabanggaan yung Chinese Coast Guard at Chinese Navy, you were earlier quoted the saying na, or tweeting I think, na mukhang may casualties on the side of the Chinese. Have we been able to confirm this or validate this? Sino po yung ating source? Kaya confirm ni Ronald yan kasi isa lang pinikukunan namin ng information. Ikaw naman pala, hindi ko umiimik dyan eh. Yung yan mga split second, mga 1 or 2 seconds before impact, kita naman natin sa video na naglalabas ng bumpers yung may naglalabas ng bumpers. Paano pa silang iiwas doon? Kung 1 second na lang, inutusan sila ng ship captain. Alam mo, ang blessing, hindi natin pwede sabihin blessing kasi kung may namatay talaga, Kasi ang diyan is, bago ngayon pa lang nagde-develop talaga yung Navy ng China eh. Actually, before itong day and age of technology ng China, nasa mga 50 years behind sila sa Amerika pagdating sa mga naval, being a naval power. So, nauna yung kanilang equipage, yung kanilang mga equipment, kaysa sa training ng kanilang mga crew, yung magiging So, ang malamang na nangyari dyan, ako, nag-speculate lang ako, kulang pa yung training ng ship captain, kaya nabangga yung Chinese Coast Guard. Moderno yung kanilang, yung People's Liberation Army Navy ship, pero hindi pa masyadong trained yung captain, kaya nagkaroon ng mishap. Tapos tayo, sanay tayo. Swerte yung ating Philippine Coast Guard. Ayokong tawagin blessing kasi kung medyo obvious na may namatay talaga. Pero confirmed na hinahabol yung ating Coast Guard. Kita naman natin Tsaka may report naman yung Philippine Coast Guard Nagre-resupply sila pero yun nga, tinataboy sila ng may kaagapay ng iba na ngayon kasi dati puro Chinese Coast Guard yung nandun ngayon may kaagapay ng PLA Navy ship You find this source of concern biglang may gray ships na engaging us directly? Definitely. You can just imagine kung ang naram doon yung Philippine Coast Guard vessel at may namatay tayong mga crew. Pero for the first time then, Senator... That could trigger the Mutual Defense Treaty. Yun ang nakakatakot. Yes. Pero for the first time then, Senator, may dalawang American battleships in the same area. Wag sana mangyari ang iniisip natin na posibleng mangyari kasi magti-trigger talaga ng ng World War III. Wala namang winner sa World War Yung mga ipis lang. Sir, so kung tayo nabangga tapos may namatay sa atin, you think that would trigger already the MDT? Even if it's not... possible. Even if it's not weapons? Hindi ako sure sa wordings ng kung armed attack or attack on a public vessel Basta ang malinaw doon, pagka na-attack yung public vessel ng either US or Pilipinas, magti-trigger ng Mutual Defense Treaty. It is as if ang in-attack yung public vessel ng kabilang bansa. Okay. Well, I'm afraid we're out of time. We're already pushing our luck with the director. Pero sir, we'd like to say maraming salamat sa inyo for joining us this afternoon at busog na busog kami. Maraming salamat, Senator. Sige, Thank you, Senator. Nandiyan yung mga staff ko. Kami, finishing touches. Finishing touches. Good luck sa inyong privilege speech. Maraming salamat, sir. Iyan po, Senator Ping Lacson. Thank you.